Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa kung paano ba magiging masaya ang isang tao. Bibigyan ko kayo ng 5 bagay na magiging dahilan kung paano ba magiging masaya ang isang tao. Ang unang-unang dahilan para maging masaya ang isang tao ay tanggapin niya na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo niya at ang kanyang relihiyon ay Islam. Kung matatanggap ng isang tao yan sa kanyang puso, ay siguradong sigurado na magiging masaya siya. Ang pagtanggap niyan ay hindi lang basta pagsasalita o hindi lang basta pagsasabi ng naniniwala ako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, naniniwala ako na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at ang aking relihiyon ay Islam. Hindi lang sa pagsasalita, kundi tatanggapin yun ng puso mo at gagawin yun ng katawan mo. Ibig sabihin, isasakatuparan mo yun. So, paano yun? Ang gagawin mo ay ang lahat ng ipinag-uutos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay gawin mo. At ang lahat ng mga ipinagbabawal niya, iwasan mo. Dahilan sa kung si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang magsasabi na gawin mo ang isang bagay, nagbigay siya ng assurance diyan na makakabuti yun sa'yo. At kung sinabi niya mang bawal yan sa'yo, nagbigay din siya doon ng assurance na hindi yun makakabuti sa'yo. So yun yung unang-una na kailangan nating gawin para maging masaya tayo ay tanggapin natin na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Diyos, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at ang ating relihiyon ay Islam. Ang pangalawa na kailangan nating gawin para maging masaya tayo ay mabuhay tayo sa present moment. Mabuhay tayo sa kasalukuyan. At iwanan na natin yung hinagpis ng nakaraan. Kung babalik man tayo doon, lesson learned na lang. Huwag na nating balikan yung mga hinagpis ng nakaraan. Kung sino man yung nakagawa sa atin ng masama doon, ipatawarin na natin. At mahirap yung gawin. Pero kung gusto nating maging masaya, gawin natin yon. Dahil walang maidudulot na mabuti ang pagkagalit sa ating puso. Hindi yon mararamdaman nung pinagagalitan natin. Pero tayong makakaramdam nun. Hindi tayo nun bibigyan ng pagkatulog sa gabi dahil magagalit na lang tayo, sisisihin natin yung sarili natin sa nangyari. At ang mga bagay na yun ay lumipas na. At ang mga lumipas na ay kailangan ng limutin. At mag-focus tayo sa kasalukuyan nating buhay. At kung mabubuhay ka pa sa past, ay madadami kang ma-miss na opportunity sa present moment mo. At huwag din natin isipin yung future, kung ano yung mangyayari sa future. Dahil kung iisipin natin yung sa future masyado, magkakaroon tayo ng anxiety na kung hindi tayo maging ganito, maging ganyan, kung hindi natin makuha yung promotion, kung hindi tayo makaganito, ma-fail tayo, magkakaroon tayo ng anxiety. Pagkus, ang kailangan natin gawin ay ibigay natin yung best natin sa present moment. At inshallah, yung future, hindi pa naman yun nangyayari. At saka mayon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipagduan natin na maganda yung future natin. Pero wag natin masyadong isipin. At problemahin na lang natin yun kung nandyan na. Dahil ang lahat ng ikinakatakot natin, karamihan sa ikinakatakot natin na mangyayari sa future ay hindi naman talaga nangyayari. So, yun yung pangalawa. Na mabuhay tayo sa present moment, iwasan na natin yung hinagpis ng nakaraan at huwag natin masyadong isipin yung future. At ang pangatlo
na kailangan nating gawin ay humingi tayo ng tawad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at patawarin natin yung sarili natin. Patawarin natin yung mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Mahirap man, pero gawin natin yon. At humingi tayo ng tawad sa mga taong nagawa natin ng kasalanan. Yun yung pangatlo. Humingi tayo ng kapatawaran. At ang pang-apat na kailangan natin gawin ay kung magmamahal man tayo, magmahal tayo ng moderate lang. At mag-hate tayo ng moderate lang din. Dahilan sa kung magmamahal ka ng sobra-sobra, baka darating yung time na yung taong mahal na mahal mo ay magkakaroon ka ng galit sa kanya. At karamihan sa nagmamahal ng sobra-sobra, nasasaktan ng sobra-sobra sa huli. Kaya magmahal tayo ng sakto lang. At mag-hate din tayo o mag-hate din tayo ng tao ng moderate lang din, dahilan sa darating yung araw na baka yung taong hate na hate mo ay magiging mahal mo na sobra-sobra, at hindi maganda yung pag-hate sa tao ng sobra-sobra dahilan sa hindi ang hate mo hindi yung tao yung naaapektuhan nung hindi mo pagkagusto sa kanya. Ang naaapektuhan noon ay ang puso mo, ang peace of mind mo. Kaya bilang isang Muslim, panatilihin natin na maganda yung puso natin at maganda yung peace of mind natin, at iwasan natin yung sobra-sobrang pagkagalit. At ang panglima, at isa ito sa pinaka-importanting maging habit ng isang taong Muslim kung gustong-gusto niyang maging happiness o kung gusto niyang makamit yung tinatawag nating happiness. So ito ay ang be a companion of a book. Ibig sabihin, maging kaibigan mo yung libro. Islamic books. Iba kasi yung mga Western books. Iba yung ideology doon. At iba din sa Islamic books. Sa Islamic books, mabibuild nun yung soul mo. Magkakaroon ka ng contentment sa sarili mo. Magkakaroon ka ng contentment sa mga bagay na nasa sa iyo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na mag-strive hard. Ang ibig sabihin nun, kung ano man yung nandyan para sa'yo, pakontento ka doon. Strive hard para makuha. Strive hard. And inshallah, ipagkatiwala mo na yon resulta kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So be a companion of a book. Dahilan sa ang libro ay ang pinakamagandang best friend ng isang tao. Dahil hindi siya aalis. Kahit pabayaan mo lang siya dyan, hindi siya aalis. Pero kung babasahin mo siya, magkakaroon ka ng kaalaman. At siya rin yung best teacher. Libro din yung best teacher. Kung babasahin mo, kung hindi yan kahit anong oras mo siya kailangan, nandyan siya. Kailangan mo lang siyang buklatin at nandyan siya. Magkakaroon ka ng kaalaman. So, be a companion of a book dahilan sa magkakaroon ka doon ng knowledge. At kapag mayroon kang knowledge, hindi ka maboboard. At yung gawin natin tong alternative ng pagsi-cellphone, pag-scroll sa Facebook, na wala tayong nakukuhang knowledge, kundi ang knowledge lang nakukuha natin ay mga bagay na hindi ka aya-aya, lalong-lalo na sa social media. So,
be a companion of a book. Yan. At meron isang kasabihan ang mga hukama na al-ilmu nurun wal jahlu dhulmun. Ang kaalaman ay light, ang pagiging ignorante ay kadiliman. Ibig sabihin kung magiging companion tayo ng book ay magkakaroon tayo ng kalinunawagan sa ating isipan at magiging dahilan yon para hindi tayo mag-overthink masyado ng mga bagay na ikakasira natin. Dahilan sa meron tayong kaalaman, alam natin yung concept nun, lalong-lalo na sa Islamic books. Kung halimbawa sa preordainment, kung darating sa iyo ang isang kalamidad, ay hindi ka masyadong magiging malungkot dahilan sa alam mo na galing yun kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kapag mahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang isang tao ay ginagawan niya ito ng challenge. Yun. Malalaman mo yun eh. Malalaman mo yun sa libro, pagbabasa ng libro. Pero kung hindi mo yun alam, kung hindi ka magbabasa ng libro, hindi mo yun malalaman. At kung meron darating sa iyo na kalamidad, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo at may mga case na isisisi mo yun kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kung bakit sa dami-dami ng tao, ako yung naging ganito, bakit? Bro, ang daming tao na mas malaki pa yung challenge kaysa sa'yo. At malalaman mo yan sa libro. Pero kung hindi mo malalaman, ganun yung mangyayari sa'yo. Kaya, yun. Ang mga bagay na dapat natin gawin para kung gusto nating maging masaya. Ang unang-una ay maniwala tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at ang ating religion ay ang Islam. Ang pangalawa ay mabuhay tayo sa kasalukuyan, iwasan na natin yung hinagpis ng nakaraan at huwag natin masyadong isipin yung future dahil ang future ay hindi pa yun dumarating. Ipagduan na lang natin na maganda yung future natin at work hard in the present moment. So, ang pangatlo, humingi tayo ng tawad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at patawarin natin ang sarili natin at humingi tayo ng tawad sa mga taong may kasalanan tayo at patawarin natin yung mga taong patawarin natin yung mga tao na nagkasala sa atin. Dahilan sa hindi naman sila yung naaapektuhan kung galit ka sa kanila. Ikaw yung naaapektuhan. So, kailangan mo nang ialis sa puso mo yung galit na yan. So, ang pang-apat pala, I love moderately and hate moderately. That's a really nice saying. Because if you love or hate ng sobra-sobra, ikaw yung maaapektuhan. Magiging dahilan yun ng pagkasira mo. Then, ang panglima ay be a companion of a book. First time, hindi mo pa ma-appreciate yung book. But buy a book, Islamic books, and read it every Maghrib to Isha. Then, pagka yukama ng Isha, ay pumunta ka na sa masjid at pray the congregational prayer. And kahit 1 hour lang, 30 minutes every single day, magbasa ka ng libro. Hindi yung academics yung self-help book in Islamic books. And inshallah, magiging knowledgeable ka sa Quran. Hindi naman magiging yung scholar ka na, but you have the knowledge to appreciate the beauty of Islam and appreciate at malaman mo kung ano yung dapat mong gawin sa mga panahon na nahihirapan ka. Yun lang. Wa ilal liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh.